Mga kaibigan, isa pong masaya at magandang umaga muli sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay Kanya na naman pong ginising ngayong umaga. Kaya tayo po ay magpapatuloy na sa ating Bible reading habang maaga pa, habang wala pang gaanong ingay mga kaibigan. At salamat sa gabay at patnubay ng ating Diyos sa umagang ito. At salamat sa pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa buhay nating lahat na tayo po ay nakakapagbasa pa at nakakapakinig pa ng salita ng ating Panginoon. Kaya sabay-sabay po nating buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng Exodo chapter 21. Ngayon po ay pang day 15 na po natin ito. 15 days na po tayo sa ating Bible reading. Kaya simulan ko na mga kaibigan, ang Exodo chapter 21. Sabi po dito, ang batas sa mga alipin. Ito ang tuntuning ibibigay mo sa bayang Israel kapag ang tao'y bumili ng aliping Hebreo. Maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Sa ikapito, makakalaya na siya na hindi kailangang tubusin kung ang alipin ay walang asawa ng bilhin. Aalis siyang walang asawa, ngunit kung may asawa siya nang mabili, kasama niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Kung sa kanyang pagkaalipin ay kinuha siya ng asawa at nagkaanak sila, ang babae at ang mga anak ay maiiwan sa amo. Siya lamang ang lalaya. Ngunit kung ayaw na niyang umalis sapagkat mahal niya ang kanyang asawa at anak, gayon din ang kanyang amo, patutunayan niya ito sa harapan ng Diyos. Dadalhin siya sa pintuan sa tabi ng hamba ng pinto at bubutasan ang isa niyang tenga, sa gayon magiging alipin siya habang buhay. Kapag ipinagbili ng ama ang kanyang anak na babae upang maging alipin, hindi ito palalayain tulad ng aliping lalaki. Ngunit kung siya ay ibinilang na asawa ng kanyang amo, hindi siya maibabalik sa pagkaalipin. Kung hindi na masisiyahan sa kanya ang amo niya, ay ipatutubos nito sa kanyang sariling angkan. Hindi siya maaring ipagbili ng amo sa mga dayuhan. Hindi ito makatarungan sa kanya. Kung siya na may bibili para sa anak ng amo, ituturing siya nito na parang tunay na anak. At kung nag-asawa ng iba ang lalaki, siya'y patuloy na bibigyan ng kanyang kakanin, daramtin at mga karapatan bilang asawa. Kapag hindi natupad ang 3 bagay na ito, dapat siyang palayain na hindi na kailangang tubusin. Mga batas tungkol sa mga karahasan. Sino mang manakit at makamatay sa kanyang kapwa ay papatayin din. Ngunit kung hindi sinadya o binalak ang pagpatay, ang nakamatay ay maaaring magtago sa lugar na itatalaga po sa ganitong pangyayari. Ngunit kung ang pagpatay ay dahil sa galit, darapin ang pumatay at papatayin kahit siya magtago sa altar. Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay papatayin. Sino mang dumukot sa kapwa upang ipagbili o alipinin ay papatayin. Sino mang manungayaw sa kanyang ama o ina ay papatayin. Ang manumbalik o mamukpok ng bato sa pag-aaway ay hindi parurusahan kung ang sinuntok o pinukpok ay hindi namatay at nakalakad uli sa katagalan kahit nakatungkod. Ngunit kung ang sinuntok o pinukpok ay maratay, siya ay aalagaan ng nanakit at babayaran pa ang panahong hindi niya naipagtrabaho. Kapag sinakta ng isang tao ang kanyang alipin, maging babae o lalaki, at ito'y namatay noon din, parurusahan ang taong yaon. Ngunit kung ang alipin ay mabuhay ng 1 o 2 araw, hindi parurusahan ang amo sapagkat kanya ang alipin. Kung ang nag-aaway ay makasakit ng
nagdadalang tao at dahil dooy nakunan ito, ngunit walang ibang pinsala, ang nakasakit ay magbabayad ng halagang hihingi ng asawa ng babae ayon sa kapasyahan ng tagahatol. Ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, parurusahan ang nakasakit, buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, o galos sa galos. Kapag pinalo ng amo ang kanyang alipin, lalaki o babae, at ito'y nabulag, palalayain niya ang alipin niyaon bilang kabayaran sa mata nito. Ganoon din ang kanyang gagawin kung ito'y mabungi bilang kabayaran naman sa ngipin nito. Ang pananagutan ng may-ari. Kapag ang isang baka ay nanuwag ng tao at namatay ito, babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. Ngunit huwag kakanin ang karne nito, walang pananagutan ang may-ari ng baka. Kung ito'y dati nang nanunuwag, ngunit pinabayaan pa ng may-ari, matapos tawagin ang kanyang pansin, papatayin din siya kapag nakamatay ang baka. Gayunman, kung hahalagahan ang buhay ng namatay, babayaran ito ng may-ari at hindi na siya papatayin. Kahit bata ang mapatay ng baka, iyan din ang tuntunin. Kung alipin ang napatay sa suwag, ang amo ng alipin ay babayaran ng may-ari ng baka 30 pirasong pilak ang ibabayad at babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. Kapag naiwang bukas ang isang balon o kaya'y may humukay ngunit hindi tinakpan at may baka o asnong nahulog doon, ang nahulog na hayop ay babayaran ng may-ari ng balon ngunit kanya na ang hayop. Kapag ang napatay naman sa suwag ay baka ng iba, ipagbibili ang nanuwag at ang pinagbilhan ay paghahatian ng dalawang may-ari, pati ang karne ng bakang napatay. Ngunit kung ito'y dating nanunuwag at hindi ikinulong ng may-ari, ay papalitan niya ang napatay na baka at ito na may kanya na. Batas tungkol sa ninakaw. Chapter 22. Pag ang isang tao ay nagnakaw ng baka o tupa at ito'y pinatay o ipinagbili, papalitan niya ito, 5 ang ipapalit sa isang baka at 4 naman sa isang tupa. Kailangan siyang magbayad. Kung walang ibabayad, siya ang ipagbibili at ang pinagbilhan ang ibabayad sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw naman ay makita sa kanya at buhay pa, doble lamang ang ibabayad niya. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at napatay ng may bahay, walang pananagutan ang nakapatay. Kung ang pagkapatay ay naganap pagkasikat ng araw, mananagot ang nakapatay. Kapag ang hayop na alaga ay nakawala at nakapunta sa bukid ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira ng kanyang hayop at ibabayad niya ay yaong pinakamainam na ani ng kanyang bukirin. Kapag may nagsiga, kumalat ang apoy at nakasunog ng mga mandala o ng pananim ng iba, ito ay babayaran ng nagsiga. Kapag ang salapi o anumang ari-arian ng isang tao ay ipinagkatiwala sa kanyang kapwa at siya ay nawala sa bahay, pagbabayarin ng doble ang kumuha kung mahuli. Kung hindi naman mahuli ang nagnakaw, ang pinagkatiwalaan ay panunumpain sa harapan ng Diyos para patunayang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng inihabilin sa kanya. Anumang usapin tungkol sa pang-aangkin ng nawawalang asno, baka, tupa, damit o anumang bagay ay dadalhin sa harapan ng Diyos. Ang mapatunayang ng ang aangkin ay magbabayad ng doble sa talagang may-ari. Kung mamatay, mapinsala o mawala ang isang asno, baka o tupa, anumang hayop na paalaga, ngunit walang nakakita sa pangyayari, ang nag-aalaga ay manunumpa sa harapan ni Yahweh upang patunayan na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ito'y dapat paniwalaan ng may-ari at wala nang pananagutan ang tagapag-alaga. Ngunit kung ninakaw ang hayop, magbabayad ang
tagapag-alaga. Kung ang hayop naman ay pinatay ng isang hayop na mabangis, ipagkikita ng tagapag-alaga ang bahaging natira at wala siyang pananagutan. Kung ang isang tao'y nanghiram ng isang hayop at ito'y mamatay o mapinsala ng hindi nakikita ng may-ari, babayaran ito ng nanghiram. Ngunit kung naroon ang may-ari, hindi ito babayaran, lalo na kung inupahan ng upa ang magiging kabayaran. Tuntunin tungkol sa pananampalataya at kabutihang asal. Kapag ang isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal ay narahuyo at sinipingan ng isang lalaki, siya ay pakakasalan ng lalaking iyon at bibigyan ng kaukulang dote. Kung hindi pumayag ng ama na ipakakasal ang babae, ibibigay na lang sa ama ang halagang katumbas ng dote. Ang mga mangkukulam ay papatayin. Sino mang mag-iapid sa hayop ay papatayin. Sino mang maghahandog sa Diyos-Diyosan ay papatayin, sapagkat kay Yahweh lamang dapat maghandog. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nangingibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapin ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila, dahil dito papupuutan ko kayo at lilipulin sa pamagitan ng digmaan. Sa gayoy mababaloy rin ang inyong mga asawa at maulila ang inyong mga anak. Kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong may hirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Huwag ninyong lalapas-tanganin ang Diyos na tutungayawin ang inyong mga pinuno. Huwag ninyong kalilimutang maghandog ng inaning butil, alak na mula sa katas ng ubas at langis. Ihahandog ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki. Ihahandog din ninyo sa akin ang panganay ng inyong mga baka at tupa. Huwag ihihiwalay sa ina ang panganay ninyong lalaki hanggang sa 7 araw. Mula sa kapanganakan sa 8 araw, ihandog siya sa akin. Kayo'y nakatalaga sa akin, kaya huwag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay ng kapwa hayop. Hayaan ninyong kainin yaon ng mga aso. Chapter 23. Ang mga tuntunin tungkol sa katarungan. Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Ngunit huwag rin ninyong kikilingan ang mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makita ninyong nakawawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin ninyo ito at dalhin sa may-ari. Kapag nakita ninyong nakabuwal ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan ninyo ang may-ari na ibangon ang hayop. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mahihirap. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Huwag ninyong hahatulan ng kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Parurusahan ko ang sinumang gagawa ng gayon. Huwag kayong tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao at aapi naman ng mga walang sala. Huwag ninyong aapihin ang sinumang taga-ibang bayan. Naranasan na ninyo ang maging dayuhan, sapagkat kayo may naging dayuhan din sa Ehipto. Ang 7 taon at ang 7 araw, 6 na taon ninyong tatamnan ang inyong mga bukirin
at 6 na taon din ninyong aanihin ang bunga. Sa 7 taon, huwag ninyo itong tatamnan at huwag din ninyong aanihin ang anumang tutubo roon. Bayaan na ninyo iyon sa mga kapatid ninyong mahirap at ang matira ay paubaya na ninyo sa mga maiilap na hayop. Ganoon din ang gagawin ninyo sa inyong mga ubasan at taniman ng olibo. 6 na araw kayong gagawa. Sa 7 ay titigil kayo para makapagpahinga ang inyong mga baka, asno, alipin at ang mga upahang taga-ibang bayan. Pakinggan ninyo, mabuti itong mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa mga Diyos-Diyosan ni babanggitin man ang kanilang pangalan. Ang 3 pangunahing pesta. Ipagpipista ninyo ako ng 3 beses isang taon. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng tinapay na walang libadora. Tulad ng sinabi ko sa inyo, 7 araw na huwag kayong kakain ng tinapay na may libadora. Ito'y gagawin ninyo sa takdang araw ng buwan ng Abib, ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Palang haharap sa akin ng walang dalang handog. Ipagdiriwang din ninyo ang pista ng pag-aani. Tuwing aanihin ninyo ang unang bunga ng inyong mga bukirin, at ipagdiriwang din ninyo ang pista ng pamimitas sa pagtatapos ng taon, sa pitasan ng ubas at ng mga bungang kahoy 3 beses isang taon. Lahat ng lalaki ay haharap sa akin kay Yahweh na inyong Diyos. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may libadura ang mga hayop na ihahandog ninyo sa akin, at huwag ninyong babayaang matira sa kinabukasan ang taba ng mga hayop na handog ninyo sa pagpipista sa akin. Dadalhin ninyo sa bahay ko ang pinakamagandang uri ng inyong mga bukirin. Huwag kayong magluluto ng kordero na hindi pa awat sa ina. Mga pangako at mga tagubilin. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupain ng aking inihanda sa inyo. Pakikinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin. Kapag naghimagsik kayo sa kanya, kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Perisyo, Kananeo, Hebeo at Jebusyo, at sila'y lilipulin ko. Huwag ninyong yuyukuran o sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ni tutularan ang kanilang ginagawa. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, pati mga haliging ginamit nila sa pagsamba. Akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Kung magkagayon, sasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang mapupunan o mababaog, at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Dahil sa gagawin ko, masisindak ang lahat ng haharap sa inyo, malilito ang mga bansang darat na ninyo, at magtatakbuhan dahil sa takot bago kayo dumating doon. Magpapadala ako ng makapal na putakti at palalayasin nito ang mga Hebeo, Kananeo at Heteo sa kanilang lupain. Hindi ko muna sila pa aalising lahat sa loob ng 1 taon para hindi mapabayaan ang lupain at nang hindi dumami ang mga mailap na hayop. Unti-unti ko silang paalisin hanggang sa dumami ang inyong mga anak. Ang magiging hanggahan ng inyong lupain ay mula sa dagat ng
mga tambo hanggang sa dagat ng mga Filisteo at mula sa ilang hanggang sa ilog Euphrates. Ipalulupig ko sa inyo ang mga taga-roon at sila'y inyong palalayasin. Huwag kayong makikipagkaisa sa kanila o sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyo silang patitirahin kasama ninyo sa lupang sasakop ninyo at baka hikayat nila kayong magkasala sa akin kapag pinaglingkuran ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. Chapter 24. Pinagtibay ang tipan. Pagkatapos, sinabi naman ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito sa bundok, isama mo sina Aaron, Nada, Abiu at ang 70 sa mga lider ng Israel. Paluhurin mo sila sa isang lugar na malayo sa akin at ikaw lang ang lalapit sa akin. Sabihin mo naman sa buong bayan na huwag aakyat sa bundok. Lahat ng iniutos ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniuutos ni Yahweh ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pagkikipagtipan kay Yahweh. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at pinasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita, susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Pagkatapos kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Umakyat nga sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abiu at mga 70 lider ng Israel. Dooy nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tuntungan ay animo sa pirong bughaw at nakasisilaw na parang langit. Ngunit hindi sila bagamat nakita nila ang Diyos at sila'y kumain doon at uminom. Si Moises sa bundok ng Sinai. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rin, maghintay ka at ibibigay ko na sa iyo ang mga tapyas ng 3 kinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntunin ng mga tao. Umakyat nga si Moises kasama si Josue bago siya lumapad. Sinabi niya sa mga lider ng Israel, hintayin ninyo kami rito, kasama ninyo maiiwan sina Aaron at Hur. Sila ang inyong lapitan sakaling may gusot na mangyayari sa inyo. Umakyat si Moises sa bundok at ito'y natakpan ng ulap. Ang bundok ng Sinai ay nalukuban ng kapangyarihan ni Yahweh. 6 na araw itong nabalot ng ulap. Ng 7 araw si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Nakita rin ng mga Israelita ang kapangyarihan ni Yahweh na wari nila'y maliyab na apoy sa taluktok ng bundok. Umakyat nga roon si Moises at napaloob siya sa ulap sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Chapter 25. Mga ihahandog para sa sanktuaryo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita
na maghandog sa akin at ikaw ang tatanggap ng anumang ihahandog nila. Ito ang kanilang ihahandog ginto, pilak, tanso, lanang asul, murado at pula. Mga pinong kayong lino at hinabing balahibo ng kambing, ulang katad ng lalaking tupa, mainam na balat at tablang akasya, langis para sa ilawan at pampabango para sa langis na pantalaga at sa kamanyang. Maghahandog din sila ng mga alahas na kornalina at mga alahas na pampalamuti sa ipod at sa pektoral ng punong saserdote. Ipagpagawa mo ako ng sanktuaryo na titirhan kung kasama nila. Ang sanktuaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo iyon sa planong ibibigay ko sa iyo. Ang kaba ng tipan, gumawa kayo ng isang kabangyari sa akasya. 45 pulgada ang haba, 27 ang luwang, at ganun din ang taas. Babalutin ninyo ito ng lantay na ginto sa loob at labas. Ang mga labi naman ay kalupkupan ninyo ng muldurang ginto. Gagawa rin kayo ng 4 na argulyang pinto na ikakabit sa 4 na paa ng kaban. Gagawa rin kayo ng pasanang akasya, babalutin din ng ginto at isuot ninyo sa mga argulya ng kaban. Huwag ninyong aalisin sa argulya ang mga pasanan. Ang 2 tapyas na bato ng tipang ibibigay ko sa iyo ay ilalagay mo sa kaban. Gumawa ng luklukan ng awa na yari sa lantay na ginto. Ang haba nito ay 45 pulgada, sa 27 naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang dalawang dulo nito, tigisa sa magkabilang dulo. Hihinang ang mga kerubin upang ito at ang luklukan ng awa ay parang iisa. Gawin mong magkaharap ang 2 kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na parang nilulukuban ang luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng 2 tapyas na bato ng kautosang ibibigay ko sa inyo. Doon kita tatagpuin sa luklukan ng awa sa pagitan ng 2 kerubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautosan ko sa mga Israelita. Ang mesa ng tinapay na handog sa Diyos. Gagawa ka ng isang mesang akasya na 36 na pulgada ang haba, 18 ang luwang, at 27 ang taas. Tatakpan mo ng ginto ang ibabaw nito at paliligiran mo ng moldurang ginto. Lagyan mo ang paligid nito ng sinipang 4 na pulgada ang lapad at paligiran din ng moldurang ginto. Gumawa ka sa 4 na argulyang ginto at ikabit mo sa 4 na sulok sa 4 na paa nito, sa tapat ng paa nito, sa malapit sa sinipa. Sa mga argulyang ito, isusuot ang mga pasanan. Akasya ang gagawin ninyong pasanan at babalutin din ng ginto. Gumawa rin kayo ng mga kagamitang ginto, plato, kopa, banga, at mangkok para sa mga handog na iinumin. Ang mga tinapay na handog nito sa akin ay ilalagay ninyo sa mesa sa harapan ko.
ang lalagyan ng ilaw. Gagawa kayo ng ilawang ginto, ang paa at tangkay nito'y pinitpit na ginto, ang mga sanga ay palamuting bulaklak ay gawin mong parang nakatubo sa tangkay ng ilawan. Lalagyan mo ito ng 6 na sanga, 3 sa magkabila, bawat sangay lagyan mo ng 3 buko na kamukha ng bulaklak ng almendro, may tampok at talulot. Ang tangkay naman ay kakabitan mo rin ng 4 na bulaklak na tulad ng nasa sanga. Lalagyan mo ng buko sa ilalim ng mga sanga, isa sa ilalim ng bawat 2 sanga. Ang mga buko at ang mga sangay gagawin ninyong parang tubo sa tangkay, parang isang piraso na pinitpit na pinto. Gagawa kayo ng 7 ilaw para sa mga patungang ito. Iayos ninyo ito upang ang liwanag nito'y nasa harap ng ilawan. Ang panipit ng mitsa at ang bandiha ay lantay na ginto na sa lahat ng ito ay 100 librang ginto ang gagamitin ninyo. Sundin mo mabuti ang planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ayan, mga kaibigan, ang dami pong mga tuntunin, kapag nagkasala, pag bumatay ka, papatayin ka din. So, napakaganda po talaga kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, kasi natututunan po natin yung mga unang batas na ginawa ng Panginoon. At hanggang ngayon po sa ating mga buhay ay meron din po tayong batas na sinusunod. Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa Diyos sa araw na ito. Nakatapos po tayo ng ilang chapter, 20, 21, 22, 23, 24, hanggang 25. At sa araw po ng bukas ay patuloy po nating babasahin ang karugtong ng Exodo. Bukas po ay magsisimula naman tayo sa chapter 26. Ayan. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa inyong suporta, sa inyong pakikinig, sa inyong panonood. Salamat po sa suporta nyo sa aking YouTube channel. At nawa po sa lahat ng makakita ng aking bagong YouTube channel, ang Really Mix Content, nawa po ay mag-subscribe po kayo para masubaybayan nyo po ang aking ginagawa dito po sa mundo ng YouTube. So muli, maraming salamat po sa inyong lahat, at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Ganon din po ang ating mga mahal sa buhay at ang ating mga sambahayan. Amen.